But ang totoo niya is, hindi nila tayong kayang lokohin. Because a large part of bakit ang napaka-brave ni Speaker Martin sa kanyang ginagawa, pati dun sa ginagawa niya dito sa budget, ay dahil either konsentidor si pinsang presidente or masyadong mahina, hindi niya kayang tutulan. Isipin mo, mas powerful naman talaga ang presidente. Dahil maaari niyang paimbestigahan yan. Maaari nga niyang ipakulong yung mga yan kung makita yung tunay na korupsyon. Pero ngayon lang niya inumpisahan. Allegedly, ha? Di tayo naniniwala pa na mayroon silang gagawin. Di ba meron nang ang kanilang point person dito ay si Congressman Toby Tiangco. Na to be fair, tila maano naman siya, may track record naman siya for this. Na tumututol siya minsan, even if they are very powerful, yung mga tinututulan niya. Gayon pa man, para sa akin, hindi aabot ng ganito kagulo at ganyan katindi yung pagwawaldas ng pera ng bayan kung hindi niya ito pinabayaan. Kayo nga dapat ang nakabantay dyan eh. Gusto ko lang mabilis na live tungkol dito kay Sec Poying Revilla. Apparently, hindi totoo na na-disqualify siya from his application or that his application has been disqualified para dun sa sa pagiging ombudsman. So, ano ba ang nangyayari dito? Sorry po. Okay. So, yun. Naglabas ng statement ang Korte Suprema at ang sinasabi ng Korte Suprema is wala pang nadi-disqualify. Ito ay dahil hindi pa po nag-umpisa ang application process. So, bakit nag-umpisa ang mga rumors na ito? It's because possibly dahil nga may existing case pa si Secretary Boying Remulla na nakahain sa Office of the Ombudsman. Gayon pa man, huwag po natin ipakalat yung maling balita. Ang sinasabi ng Korte Suprema, wala pa po. Ay, ano nangyayari? Morbidly tayo, boss. Hindi nawawala yung ano ko. So, ulit, sorry po. Ang laki ng problema ng connections ngayon. But, so his application is still valid so far at ang intayin natin ay yung sasabihin ng court not ng Supreme Court, ng Judicial and Bar Council. Sila po ang mag-a-announce kung ito ay ay totoo. Sabi ni Ma'am Tina, kaya pala unbothered si Koya. Ay, oo nga eh. So, masyado bang choppy yung signal? Kasi I can change the ano ba to? The internet source. Hi kay Leo, nasa Spain daw siya. Hi kay Joshua. Excuse me. Pabato po sa asawa ko habang nagpa-plansya. Anong pabato? Shout out. Hi dun sa wife ni Joshua, Sarahena, habang namamlansya. Ang sipag nyo, ma'am. Blurry daw ang well, it might be the phone. Ayan po ba? Hi kay JC. Sabi ni Julius, it's still up. Ako kasi nasa biyahe, so may as well, di ba? So, magandang gabi po. Yun lang po talaga. I wanted to make sure that everybody, wag po kayo magpapakalat ng balita na disqualified na po si Sec Poying because hindi pa po siya disqualified. Hintayin po natin kung ano magiging resulta ng ng interviews at pagkikilatis ng Judicial and Bar Council. Happy birthday kay Joza Dea Di Mawala. Di Mawala. Tama ba yan? Di mo. Pakisabi kung nagkakamali ako, nakakahiya sa anak niyo. Happy birthday, Miss Joza. Hi kay Joylen. Salamat po, Ma'am Jocelyn. Sabi niya matutulog na sana. Patulog na sana, biglang nakita yung live. Naku, nga, pasensya na po. Pinupuyat ko pa kayo. Hindi lang ako talaga mapakali dun sa dahil dun sa balita. Kasi nga, kinlarify na, ikinlaro na ng Korte Suprema. Ayoko pong magpakalat kayo ng fake news at delikado. Baka matulad kayo dun sa isang senador. Ay, isa pa po yun. Sabi ni Ma'am Maria, ay di pala totoo. Akala ko pa naman maaga dumating ang Pasko na disqualify na si Boy. Ay, hope springs eternal sa kanya. Sabi ni, hi kay Razel's dad.
Sabi ni Arlan, hello po, mabuhay ang mga kakamping at solid, Sara. Okay, ako okay lang. Bahala na. Sabi ni Larry, good evening. Since unconstitutional po ang impeachment against VP, clear na po yung tagging na first VP. Opo, that's actually the other reason nag-live ako. So gusto ko lang pong paalala. Sabi ng Korte Suprema, void ab initio ang impeachment ni VP Inday. This will give context doon sa opposition ni na Senadora Risa at ni Senador Tito Soto. Gusto nila talaga matuloy ang impeachment trial. Gusto nila makapagsuot sila ng robes, gusto nila mag-plead ng guilty or not guilty si VP Inday. Kasi pag natuloy ang hearing, validated yung impeachment. And remember what we said, di ba? Impeachment happens in the House. So, sa ngayon, ibig sabihin yan na a procedure happened in the House of Representatives, but since it is void ab initio, Vice President Inday has not been impeached at all. Sabi ni Razel Stad, sayang, di pala totoo, but I must admit it felt good. Sa bagay, wala pa naman pala sa screening. Oh. Hindi pa nakikilatis, kumbaga, hindi pa po nakikilatis yung kanyang qualifications or, if any, kung may disqualifications siya. Hi kay Adrian, watching from CH, China. Sabi ni Ma'am Jocelyn, thank you po, sulit naman kayo pupuyat. Pero hindi ko kayo pagpupuyatin ng masyado. Kasi ang problema talaga dito, pati ang Facebook, hindi nagko-cooperate, hindi tayo live sa Luminous ngayon, dun sa Trixie Cruz Angeles na page lang, at saka sa YouTube. Hi kay Sir Larry, sabi niya, salamat at ni-explain niyo. Okay. Yes, so iingat rin tayo, wag po natin i-repost yan. Baka nga po may tayo. Sabi ni Friedland, sayang po, rooting na sana kami na totoong disqualified si Sequoy. Ganyang katindi yung ano. But here's something that maybe we should pay closer attention to. Ang communication style ngayon na ginagawa ni Sequoy ay pinamumukha niya na si BBM and Lisa are anti-Tambi. Okay. Diba? Yung pinapalabas nila, they agree na masyadong may corruption sa 2025 budget. So, anong ibig sabihin niya? Parang they're courting yung tayo, yung panig natin. Nila, gusto nila yan na, tawag dito, na ma-draw nila yung mga natural critics ni Speaker Martin and baka makuha nila. Well, para sa akin, that's just them hoping. But ang totoo niya is, hindi nila tayong kayang lokohin. Because a large part of bakit ang napaka-brave ni Speaker Martin sa kanyang ginagawa, pati dun sa ginagawa niya dito sa budget, ay dahil either konsentidor si pinsang presidente or masyadong mahina, hindi niya kayang tutulan. Isipin mo, mas powerful naman talaga ang presidente dahil maaari niyang paimbestigahan yan. Maaari nga niyang ipakulong yung mga yan kung makita yung tunay na korupsyon. Pero ngayon lang niya inumpisahan. Allegedly, Di tayo naniniwala pa na mayroon silang gagawin. Di ba meron nang ang kanilang point person dito ay si Congressman Toby Tiangco. Na to be fair, tila naman siya, may track record naman siya for this. Na tumututol siya minsan, even if they are very powerful, yung mga tinututulan niya. Gayon pa man, para sa akin, hindi aabot ng ganito kagulo at ganyan katindi yung pagwawaldas ng pera ng bayan kung hindi niya ito pinabayaan. Kayo nga dapat ang nakabantay dyan Paano nangyari na naging ganyang ka-powerful ang Kongreso at Senado? Paano nangyari na, in fact, naaalala nyo ba? Ano ba ang reaksyon ng presidente nung lumabas yung issue ng BICAM? Nung may mga blanco sa BICAM? Ang hinirit lang niya, wala naman daw siyang blanco na pinirmahan. That's beside the point. The point was, tignan yung daming milagro na nangyayari sa BICAM. At ang pinagkakaperehan nila ay mga opisina na nasa ilalim ng executive branch. So wag naman sabihin ni Pangulo na hindi niya alam ang pangyayari. Aba, kung hindi mo alam, nagsisinungaling o may tinatago ang mga cabinet secretaries mo. At paano naman yung nilabas na kwento? Di pa natin alam kung factual ito na di umano
May mga kongresista na naniningil or magbibigay daw ng malaking budget sa isang ahensya. Pagkatapos, kakaltasan nila pagka nabigay na yung pera, pag na-release na yung pera. Kaya nga, in this administration, in advance ang pagbibigay ng pera at imbis na first release, second release, third release, fourth release, hindi. Minsan nire-release na halos 70%, 75% or even more yung budget ng isang ahensya para makuha na yung porsyento na di umano'y pupunta sa mambabatas. Kaya kahit sabihin pa ng executive o ng presidente na grabe naman kayo, Congress, ang dami niyong winawaldas na pera. Sir naman, ba't niyo pinaabot ng ganito? Kung si PRD yan, nako, hindi na niya kailangan sabihin na heads will roll dahil magigising na lang tayo na ina-announce niya na pinakulong niya o pinaano na niya, pinatanggal na niya or minsan sa kaharap niya yung opisyal na you're fired na siya. Sabi ni Arsenio, ma'am, deja vu of public relations optics. Panay focus. Excuse tayo, puputol yung audio ko. O siya, sige, huwag na natin patagalin ito. Habaan na lang natin yung live natin bukas or magdalawa tayong live bukas. So, kung nasa biyahe ako, there's not much I can do about my signal. Sabi ni Tony, may hawak si Martin Romualdez laban ni President Ferdinand Marcos Jr. na blackmail. How does that work? O sabihin na natin na mayroong hawak si Speaker Martin. Obviously, hindi na natatakot si BBM sa kanya dahil naglalabas na ng kung anik-anik. Ginagamit na nga si Congressman Toby Tiangco. So, nasa na yung supposedly hawak niya. Hindi ako naniniwala na kung meron, even if Speaker Martin knows a lot about his own cousin, he will not use that kasi he's relying on the goodwill pa rin of the President. As long as President, he doesn't want BBM to get impeached. He doesn't want him to be discredited or anything like that. Ano yung pagkakataon niya para maglabas ng iba blackmail sa kanya? I disagree with that and I don't think that is true at all. I think that even if Speaker Martin knows so much, it's a balance of terror. O sabihin na natin marami siyang alam at meron siyang ibang pupukpok kay Presidente. Sa 3 taon ni Speaker Martin Romualdez as Speaker of the House, imposibleng wala rin naman na nakukuha ang ating Pangulo given the fact that he has at his disposal the services of the national security agencies. Kanya yung NICA, kanya yung ISAF, kanya yung mga, all of those are under the executive. So at some point, it may have been an argument some time ago, but at some point, it doesn't work anymore. Ang tagal na. Kung sakasakali, bakit ngayon na tinitira siya, ba't hindi ginagamit? Ayun, sabi ni Winnie, mayroon na nga pong mga expose tungkol sa bayaran. Bakit di po pa imbestigahan ang pagwawaldas ng pera ng bayan? Di po kasabwatan? Tingin ko, yun na nga, it's either magkasabwat pa rin sila at nagmumoro-moro lang sila, drama-drama lang lahat din ng ito, or let's say totoo yung ginagawa ni Pangulo, kaya naman umabot yan sa ganyan dahil napaka-weak niya. At hanggang ngayon, hindi pa rin siya lumalakas. Kasi ano yung panlaban mo dun sa corruption di umano ng legislature? PR, i-announce mo, magpapaimbestiga ka, and then what? Sabi ni Awi, the mere fact na nagpalakpakan ng mga kongresista sa mga kayo statement ni BBM is really an insult kay BBM. But I think he did not care kasi pare-pareho lang silang lahat. So, I agree with that. The president isn't exempt from the impression that we get that government is not only inefficient, it is hugely corrupt. Sabi ni Puna lang, ipapakita ba sa publiko yung listahan ng mga flood control projects with details like cost, contractor, description, etc. Para kasing nasabi ito ni BBM. Yes, but they already have that information and they're not doing anything about it. Sabi ni Eric Kershaw, tingin ko hindi aabot si Tamba ng December papalitan nito dahil sa pagpapasa ng budget. Ang balak nila guluhin ang pagpapasa nito para reenactment ng 2025 budget para maulit ang mga pagnanakaw nila. That's a thought. Sabi ni Roy, kung walang alam sa governance si BBM, nakakahiya sa ibang bansa, we have a weak and incompetent president. Marami na akong nakakausap tungkol sa kanya. And everybody agrees na on a personal level, he seems like a good guy, a nice guy and all that. But really, he's not fit to be president. I'm sorry to say this. He does not know what to do. He does not know how to lead. He may be a good guy in private, but he cannot be president. And sa totoo lang, we don't need a nice guy to be president.
We need a good, strong leader. We need somebody who knows kung kailan nila papagalitan yung mga tao nila and to be on top of things. Clearly, he is not. Kasi hanggang ngayon, year 3 as president, plano pa rin. By this time, naka-medium term goals ka na. Mid-term goals pa ay na-achieve? Teka, may goals pa. Ang dami mong plano. Taon-taon, nagre-reveal ka ng plano. Itong 2025 SONA, plano na naman ang hinain sa atin. Wala naman siyang masabi na, oh, we were outstanding, we're great in getting, in reaching these goals. Oh, nagawa namin yung ganito ka-significant na project. Or sabihin nila na, wow, we have reduced poverty by 30%. Walang ganun. Yun, sabi ni Ma'am Pam, definitely he's not a good guy. Bakit nila pinakulong si PRD? Wala siyang puso. Totoo yan. And well, yeah, I agree with that one. Even worse, why is PRD still in jail? Leche sila. Sabi ni Salvi, malay natin, baka hawak nga ni Tamba at ni FLM ang executive na haha, kaya walang tibay ang mga salita ni Ngags. Ito, sabi ni Bruce D. Kung sabi ni BBM na di problema ang online gambling, hindi yung mga na-addict sa sugal, pwede din bang sabihin na di problema ang droga, kundi yung mga na-addict dito, lalo na sa coca? Maganda yung analogy. Sabi ni Gallows, no, I've met him in person and he doesn't seem like a nice guy. He's cold, uncaring, and just going through the motions. No real connection with people. Ay. Sabi ni Lan, ang plano nila attorney is Duterte pa rin, nakatili na talaga sila. Sobrang, di ba? Sabi po niya, sabi ni Ma'am Martin, bago lang matapos ang termino niya, aayusin niya daw ang education sa bansa natin. Rolling my eyes on that one. I bet kung matupad niya po yun, anong petsa niya? What? Sabi ni Winnie, para lang pong robot ang presidente. Meron lang po siguro nagtitikta kung ano ang dapat niya sabihin. Minsan walang sense sinasabi sa mga interview parang di presidente. Maganda to, sabi ni Eric Custodio. Sama-sama tayong magpaplano muli. Korak. Well, actually, hindi nga totoo yung sama-sama. Siya lang ang plano ng plano eh. Sabi ni Suzaku, puro plano, puro budget deliberation, pero hanggang ngayon, walang makitang proyekto. Wala nga siyang ribbon cutting, hindi niya ba napansin? Puro private sector ang ribbon cutting nila. But to the point nga, di ba, si Ramon Ang, sabi niya, ako na nga mag-solve ng problema ng flooding. I mean, I'm sure he didn't mean that to make the president look bad. But it's so heartening to hear, di ba, yung mga tao na gano'n. Sabi ko, ako na lang, ako na. Thank you kay RSA, pero my gosh, it also means that this administration has failed. Sabi ni Ma'am Awi, BBM is just in it for the position but never really for the welfare of the people. That's why no matter what optics they do, he can't, and he's not even trying to connect to actual people. Ay, sabi ni Topsy, yung bigas ni BBM dito, saan po kayo? Is 29 pesos, hindi 20 pesos, at hindi po yung bigas, almost mais. Ay, ganyan ang tingin nila sa atin. Sabi ni Eric, doon po siya nakikinood at di talagang nanonood. Mag-like naman kayo. Mag-like naman kayo, ang tatamad nyo. Gusto nyo. Probe naman si Eric. Pero reminder lang po, hindi pa po nagla-like yung mga nandyan. Sabi ni San Miguel, na-miss ko si tatay. Naku, pinadala na ako ng pictures nung nag-shoot kami ni PRD ng Basta Dabawenyo. Wala na naman ako. Alam niyo, hindi ako iyakin, sa totoo lang. Not the time. Pero pagdating sa yung iisipin natin yung kapakanan ni PRD. At saka yung nami-miss natin siya. Ang bigat sa loob. Sabi ni Edu Simpson, Diyos ko po, diba naman 20 pesos na bigas, gaganon din pa. So, diba, pinatulan, pinatos, pati yung 20 pesos na bigas.
tinatungan. Sabi ni Guillermo, pinakamagandang gawin niya, tanggalin niya yung mga alipores niya. Ay naku, hindi po. Ang pinakamagandang magagawa niya, tanggalin niya sarili niya. O di yan, wala nang alipores din. Biglang ang linis ng gobyerno. Hinday na eh. Sabi ni Ma'am Pia Colada, nakaka-relax makinig po sa inyo, especially after a long day. Even my dogs are chilling beside my bed listening to you. Oh, hi to your dogs. I can never resist. Wala siya. Hindi ko kasama si Serb sa kotse. So. Uy, thank you kay Eric. Sabi ni Shambi, correct. Si Pili naman, dapat malis. Bumibilis din po kasi yung biyahe pag nagla-live ako. Nasaan daw yung glasses ko, pang computer po yun, pang desktop po talaga yon at saka laptop. Or sa ano ba to, iPad. Sa phone, hindi pa masyado kasi, well, hindi pa ako ganun ka-affect. But you're right, I should be. Hindi ko lang po dala. Sabi ni Miss Pam, Elia, yes po, grabe ginawa ng kay PRD dahil lang sa greed nila. Ayaw ko nga makita at marinig boses ni tatay sa sunet. Ang sakit sa puso. Hindi ko matanggap. Pinagdasal ko lang siya palagi ng grocery ko araw-araw for him. Kung nga pala, paalala lang dun sa ating mga, yung mga prayer squad and prayer warriors natin po. Yung mga super seniors natin na nangako na sila yung forefront ng ating pagdarasal dito. Huwag niyo pong kakalimutan every day. Ha? Huwag niyo pong pababayaan si PRD, lalo sa inyong dasal. Sabi ni Tamba Bonjing, PBBM loyalist, cheers for unity while defending a dynasty that divided the nation. Ay. Naniniwala ako na hindi tayo papabayaan ng langit. Hindi talaga. I firmly and strongly believe that there are plans for us and even for PRD. Magiging kumbaga itong ginagawa nila sa kanya, they're making him more of a hero than he originally was going to be. Thank you sa mga nag-share. Sabi ni Ma'am Winnie, tama naman po sinabi ni Mr. Ramon ang gusto niya na siya umaksyon agad-agad para di po pinag-uusapan ng gobyerno kung paano masusolusyonan ang baha. Puro impeachment pinag-uusapan na tinaasan pa lang nilang batgas. Hi, Ma'am Delcy. Nakaabot siya ng live. Nasa Davao City siya. Kamusta ang Kadayawan? Sabi ni Puna lang, aminin na kasi ni BBM na hindi talaga pwede ang 20 pesos kilo ng bigas. Mga farmers ang malulukis. PRD nga admitted niya na di kaya sumpuin ng droga so sa maikling panahon. Correct. Tapos binabash nila for that. Maloka sila. Sabi ni KB117, so till Saturday na ba? Hindi pa po. Kasi nag-live lang ako dahil mahaba-haba ang biyahe. Well, at least I thought so. Tapos, yun na nga, hindi natin, gusto ko lang warningan na wag po tayo mag-share na, disqualified si Sec Boying kasi hindi pa daw po naumpisa ang pagkikilatis ng Judicial and Bar Council ayon sa Korte Suprema. Sabi ni KB, is due process under the Bill of Rights? Yes. If so, the Bill of Rights should be assumed and implied in any later portions of the Constitution and of any rules of government agencies. Yes, paramount nga siya eh. Kaya nga may Bill of Rights. The Supreme Court said so naman, di ba, in anything. Kaya nga po nagkaroon ng grave abuse of discretion because of the violation of due process. Ma'am Emma, maraming salamat po. Sabi ni Aoi, if there's anything I find funny sa lahat ng nangyayari, I think Martin lost his name. As of now, people just know him as Tamba, Tambi, and now Bonjing. Nobody even calls him Martin Romualdez. And you would think, no, matatamaan sila because of all the criticism. Ganda to, sabi ni Elusive Soul. I hope they stop beating the dead horse, which is the impeachment and move on to more important stuff. Maghanap naman sila ng bagong smokescreen na gagamitin. Oo, boring na to eh. Di ba? Huli na sila dito eh. Sabi ni Sir Arsenio, mambuti po si Mr. Ang may action plan and measures na. Humble po ang delivery niya sa media. Unlike our president ay panay press release lang.
Uy, oo nga eh. But I'm sure kasi that that si Mr. Ang tayo nakikita natin yan, but I'm sure Mr. Ang doesn't mean any disrespect to the president. Tayo na lang talaga yung nagsasabing, ayan, kasi hindi gumagalaw yung gobyerno. Sabi ni Ma'am Pam, salamat attorney ha, mabawasan man ng sakit sa puso sa sinabi mong hindi tayo pababayaan ng langit. Sana po may action na si God. Alam niyo, hindi naman natin pwede diktahan si God. So, kumbaga, parang ang feeling ko, grabe naman si Panginoon, na kailangan habaan natin yung, yung pasensya at yung pagtitiwala sa Kanya. Kasi sa totoo lang, parang ang bigat-bigat nga sa loob na everyday na lumampas is another day na malayo si PRD sa atin. Do you know that he's so sociable? He's always surrounded by people. And of course, the people who know him best, yung mga close in niya and all that. And he's so used to that. Tapos biglang wala na sila sa paligid niya. But he looks forward to seeing his family so much. Parang, ang feeling ko is this, you're depriving this person because yung socials niya, yung kanyang he's really a born politician kasi he likes people. He genuinely likes the interaction. Yung iba sa atin, di ba? Lately, introversion is like a thing. But sa totoo lang, I mean, he's talking to people, meeting people. He likes it. He does it all the time. He'll say, oh, punta tayo kay ganito. Ay. Ito, sabi ni Tamba Bonji. So pampered and spoiled, they mistook silence for support until the people turned and trust was already dead. Hi. I'm so sad for the country that we have to go through these things. Maybe, diba, it's like, is God giving us a lesson? Na I wish we didn't have to have this lesson. Oh, napanood ni Ma'am Henrietta yung Indian Palki interview. I haven't yet, so I will watch it tonight. Ito, sabi ni Glower, tama po yan, attorney. Parents ko nga 1 week lang di makita yung mga apo nila, sobrang nalulungkot na. I can't imagine what he's going through. I especially know that he misses his grandchildren and his family. My gosh. Sabi ni Trey, ako hanggang ngayon sakit na sakit pag naaalala ko paano nila kinuha si tatay. Ewan ko, pero parang may kulang sa buhay ko. I always pray na makauwi na si tatay and we can all see him and hug him. Iiyakin niyo na naman ako. Hi kay MJ Corazon, first time, long time follower. Hi, it's so good to see you here. I mean, I know you watch, but I'm glad to see your comment from you. Sabi ni Delson Moore, I'm glad you're supporting local artists. I hope one day I'll do my exhibit in my hometown, Davao. My Bengal cat loves you. Oh, you're the one that sent the picture of your Bengal cat. Oh my gosh, so beautiful. Yeah, no? I'm very glad to see cat lovers watching. Thank you very much. But we also have dogs, and everybody here knows Serb. Hi kay Sunny Day 73. Ang bilis ng biyahe. 38 minutes pa lang tayo nagla-live. Malapit na ako sa bahay. May comment po ba kayo sa mga sinabi ni Kaado? Kung napanood lang. Hindi ko po napanood si Kaado eh. Sabihin niyo na lang anong sinabi niya. Sabi ni Tamba Bonji, I love Duterte. Madami siyang nagawa sa buhay namin. Sobrang gaan ng buhay namin noon sa mga bonuses niya sa mga pulis na tanging pinagkukuhaan namin ng pang-araw-araw. Ang daming sumbong ng mga men in uniform sa akin ngayon. Ayoko lang ilabas because some of them mahalata kung sino yung mga nagsumbong, pero nakakabigat ng loob. Sabi ni Real One, it's a lesson because we put the wrong guy in power despite his family history. The majority still chose him. Ibig sabihin, communicators do have a heavy responsibility. So, kahit ako ngayon, I will have to think like a million times before endorsing anybody. Sabi ni Sunny Day, my tatay worked before in Mengseng Hotel. He loved Davao and tatay ko. Love Davao and tatay Digo. And Mayor Baste and VP Intay and Kompulong. Salamat at it's so nice to see them being good examples of public service.
Sa pag-archive ng impeachment ni VP, sabi ni Ma'am Jocelyn, for sure nadagdagan pa yung lakas ni PRD. Kaya keep on praying, baka uwi na rin si PRD. Hindi maalis yung kirot sa puso hanggang wala si tatay sa Pinas. Ay, close for all that. Hindi talaga tayo matatahimik. Sabi ni Arsenio, naalagaan po kami ng mga Duterte during our missionary sortie in the middle or the height of the pandemic. Sayang lang oras ninyo if you watch the Indian interview. Ay, bakit po? Ano ba nangyari? Sabi ni Eric, okay lang po attorney. Unfair naman po sa inyo kasi hindi nyo napanood. Hindi naman importante. Ingatan nawa po. Nanonood na din po si Mrs. ko sa inyo. From Canada po, we love you. Oy, ingat kayo dyan. Kamusta po ang panahon? No, when I went to Toronto, kailan ba? Last year or last year? It was such a warm welcome from the from our kababayan natin na nandyan na talagang super alaga kami and super saya to be with Pinoys there. Mag-ingat po kayo ha. Sabi ni Elusive Soul, umay na ako sa impeachment tapos na mabubuhay na uli yun kung mag-grant yung MR nila. But right now, GAA na sana kasi budget season na. So, recap lang po natin na yun nga si Sec Boying ay hindi po disqualified sa kanyang application for ombudsman. Ikinorek po ang impresyon na ito ng Korte Suprema. Ito ay dahil hindi pa po nag-uumpisa ang pagkikilatis ng Judicial and Bar Council. Ano yung isa natin pinag-usapan? Hala, nakalimutan ko na sa dami ng mga katanungan. Nako, paalala niyo naman ako kung dami natin na pag-usapan eh. Pwede po ba ipa-impeach natin si Presidente dahil sa 1 trillion flood control? So, titignan natin, base doon sa mga grounds. Diba? High crimes, betrayal of public trust, mga ganyan, graft and corruption. So, tingnan natin. So, ang importante dyan kung ano ang ebidensya natin. Sabi ni Elusive, so nakalimutan ko na yung topic. Naku, pasensya na, makakalimutin na. Siguro dahil antok na rin ako. So, yun na lang, ang second ko na lang na hiling sa inyo ay huwag po tayo, para dun sa mga may pananampalataya, tuloy-tuloy lang po natin yung panalangin at ipagpatuloy ang pagdarasal sa ating KPRD para makauwi na po siya. Lalo-lalo na yung mga prayer warriors ng Luminous dito, nangako po kayo everyday ang dasal natin para kay PRD. Pwede niyo din kaming paalalahanan ha pag nagla-live or any of the comments na sabihin niyo lang, isa ako sa prayer warriors ng Luminous, paalala ko lang 6 o'clock pagdarasal natin si PRD. Sabi ni Tamba Bonji, sana maimbestigahan din ang tanim witness ni Honti kasi highly destructive yan sa justice system natin. I'm pretty sure may ganun. Kasi nga, hindi naman siguro lalabas yung si alias rin kung wala siyang gagawin na affirmative act na, di ba, hindi niya dadalhin ito sa hukuman in some way. Kung hindi niya dadalhin kasi to take legal action on this, he alleged that Senator Risa had committed a crime pag hindi niya pinalo up yan with a case. At sinabi naman meron hindi siya yung nagsabi. But if he doesn't follow that up with the case, it will be a credibility issue na. Ayun, tama si Ma'am Jocelyn, salamat po. Yung pag-deadman ni BBM sa mga ginagawa ni Tampi, playing safe si BBM sa pangyayari. Yung isang what I wanted to remind everybody also is that itong si BBM is trying to show na parang he's on our side, na kini-question niya yung budget ng ng Kongreso, kasi may mga hindi siya ni-release, mga ganyan. Oh, please. Nakalimutan ko yung aircon. Yan. Oh, please. Parang hindi naman. Kasi parang pinalalabas niya na siya din daw, kini-question niya, corrupt nga daw yung... Oh my gosh. Corrupt nga daw, sorry ha, may napindot talaga ako, kasalanan ko yun. Corrupt nga daw yung budget. So, ulitin ko. Sabi ni Vice Pangulo is trying to look like he's on our side. Parang pinalalabas niya, siya din, kini-question niya yung budget. Siya din daw po, mayroong mga issues, mayroong siya mga hindi ni-release. Ang point man niya dito, si Congressman Toby Tiangco. At
andun sila fully against yung exercise of powers ng legislature natin na siya masyadong ang corrupt. And therefore, parang pinalalabas din nila na yun na nga. So, it seems to me na parang populist move lang. Parang pinalalabas lang nito. Pero really, if you look at the president, parang sinasabi niya wala siyang kinalaman dito. Pero hello, yung allegations of corruption dito kay yung allegations of corruption sa legislature cannot be carried out without the cooperation of the executive branch or the agencies under the executive branch. Diba? Ano ba yung mga ahensya na pinapondohan? Hindi ba executive yan? O let's say may mga ahensya, o bigyan nila ng pondo, tapos kakaltasan nila, or kakuntsaba nila yung mga kontratista. There's an executive agency involved. So whether the president admits it or not, may kasalanan siya. Either may direct involvement yung mga tao niya and he's not doing anything, or he's so weak that he knows what to do, but he just doesn't do it. So, please lang, halatang gimmick ito. Itong mga pagki-question kay Bonjing, yung pagki-question ng kung anik-anik sa kanya. Please, ngayon kayo magaganyan. As usual, it's a PR gimmick. Masyadong ma-PR lang sila itong mga to. Ano yan? And if it doesn't work, papalitan na naman nila yung secretary because they think that solves the problem. They think that PR gimmicks solve their problems. But that's not, it has not been proven true at all that they are getting anything done. So, I'm keeping a close watch dito sa mga sinasabi nila. Like, yun nga, yung sinabi ni Congressman Toby, yung mga sinasabi ni Presidente na parang ang corrupt ng 2025 budget, kaya to the point na hindi ako nag-release ng 85 billion. Dear, trillion ang 2025 budget, 85 billion ang hindi mo ni-release, tuntua ka na nun. Sinasabi ninyo that there's so much loss to corruption. Please lang. Masyadong don't tax our imagination. No, the President, if you want to be a leader, hello, 3 years na, meron ka bang nahuli na big time na kriminal? Ang hinuhuli nyo lang yung mga Duterte. Nagpapa-imbestiga ka ba ng sarili mong tao? Have you been, removing people and filing cases against them? So, let's just keep, kumbaga, be on the alert. Nililigawan nila. Tayong mga nagreklamo sa GAA, tayo yung target nitong PR campaign ngayon ng BBM administration. They're trying to make it look like, against kayo kay Tambi, agree kami sa inyo kasi ang pakukurap ng 2025 budget. Lokohin nyo kung sino man ang kaya niyong lokohin, pero wag kami. Wag kami. Masyado. Isipin mo, 2025 na, 2022 umupo kayo, ngayon lang nyo lang naisip na, may corruption pala. Tapos yun, isa pa yun, napaalala lang yung mga yung final ni Senator Tito Soto na bill na mag-create ng drug agency directly under the President. Pwede ba? That's gonna spawn a million jokes. Maglalabas ang mga tao at sasabihin, bago kayo gumawa ng ahensya na ganyan, pa-drug test muna yung magiging head of agency at saka yung mga boss. So ayun, kaabot din sa bahay. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa live. Hindi ko na po kayo muna pupuyatin. Bukas baka 2 beses tayo maka-live. Problema kasi itong Facebook ngayong araw na ito, kita nyo yan. Patay sindi pa. So ayan. Sabi ni Zapu, heads will roll. It's more of like eyes will roll kasi wala rin naman nangyayari. Good. So maraming salamat. I hope everybody has a good night. Na po ng umaga. Ingat po ang lahat.